Hello po everyone! Welcome back dito sa aking munting kusina. So for today's video ay gagawa o magluluto naman tayo ng malambot at malinamnam na putong bigas. Alamin kung paano ito gawin dahil pwede mo rin itong gawing pangnegosyo o pagkakitaan. Huwag na nating patagalin pa, samahan nyo ako sa pagluluto. So tara, simulan na natin. Ito ang mga ingredients na ating kakailanganin. Una, sa recipe po natin ay gagamit po tayo ng 1 kilong bigas. So, maalsang bigas po ang gamit ko dito. Or kahit anong white rice, basta wag lang yung medyo malagkit or malambot. Then, half kilo of white sugar, 1 pack or 50 grams baking powder. So, kalumit po ang gamit ko dito. Next, 1 pack or 200 ml coconut milk o gata. At ang last, half teaspoon of salt pang balance sa tamis. Ang una nating gagawin ay hugasan lang natin ang bigas ng 2 o 3 beses. After nating mahugasan, lagyan po natin ito ng tubig. Dapat lampas po ang tubig sa ating bigas. So, ibabad po natin ito overnight para maging malambot ang result or outcome ng ating putong bigas. Haluin lang natin saglit para malagyan ng tubig ang bandang ilalim. Kung nagmamadali kayo, pwede nyo naman ito ibabad ng 6 hours. Pero mas maganda po talaga na overnight natin itong ibabad. Takpan lang muna natin ito. Kinabukasan, ito na po ang binabad nating bigas. Dapat ganito na kalambot yung bigas natin. Madali na lang itong durugin. Tulad po nito, ayan. I-drain lang po natin ang tubig nito. So, nilipat ko lang po ito sa medyo malaking lagayan. After nating ma-drain ang tubig, maglagay po tayo ng 2 cups na kaning lamig or bahaw na kanin. And then, ihalo lang po natin sa bigas. Ang kaning lamig, yan po ang tutulong para manatiling malambot ang ating putong bigas kahit malamig na. Pagkatapos natin itong mahalo, kung mayroon kayong blender, ay pwede nyo po itong i-blender. Pero ako, dadalhin ko po ito sa palengke para ipagiling sa gilingan ng pangputo. So, ito na po yung ating pinagiling na bigas. Ihalo na po natin ang iba pang ingredients. Ilagay na po natin ang 1 pack or 200 ml coconut milk. Susukatin lang po natin in 2 cups. At pwede rin po kayo gumamit ng fresh na gata. Ayan, nasa 1 cup po ito. And then, yung half teaspoon of salt pang balance sa tamis ng ating puto. At yung ating half kilo of white sugar. So, ito po pwede nyong i-adjust depende sa tamis na gusto nyo. Pero para sa akin, tama lang po ang tamis nito. I-mix lang muna natin ito hanggang mag-well combined ang mga ingredients bago natin ilagay ang baking powder. At habang hinahalo ko po ito, kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell. Click all para ma-notify ka once na mag-upload ako ng bagong video. Ayan, masyadong malapot ang ating mixture. Mag-add lang po ako ng 1/4 cup of water. And then, mix lang ulit natin. So, kapag tama na ang lapot ng ating mixture, ilagay naman natin ang 1 pack or 50 grams baking powder. Sukatin lang po natin kung ilang tablespoon. So, again, kalumit po ang ginamit ko dito. Not sponsored, shinare ko lang po sa inyo para same ang result ng ating putong bigas. Kasi po pag bumili kayo ng nakaripak na, nakasingaw na po yan. Kaya minsan hindi na active ang baking powder. So kapag hindi na active ang baking powder, yan po ang isa sa mga dahilan kaya hindi umaalsa ang niluto nating puto. Ayan, nasa 5.5 tablespoon ang 50 grams baking powder. And then, haluin lang natin to ng mabuti. At habang hinahalo natin to, shoutout po Kina. So, ito na po ang aking mixture. Hindi masyadong malapot at hindi rin malabnaw. Then, i-rest lang natin to ng 30 minutes. Takpan lang muna natin.
At habang nakarest ang ating mixture, idarang natin sa apoy ang dahon ng saging bago gupitin para maging playable ito at hindi mabilis mapunit pag ilagay na natin sa mga molder. After nating maidarang, punasan ito ng malinis na tela para ma-sure lang natin na malinis na ang dahon ng saging bago gamitin. Ngayon naman, isukat na natin sa molder. Dapat ganito kalapad, lampas sa magkabilang side ng ating molder para hindi kumapos mamaya pag i-fit na natin sa ating mga molder. Then, ikat na natin or punitin. So, bali ito na po ang ating pattern. Ulit-ulitin lang hanggang sa maubos nating makat na ganito kalapad. Then, gupitin lang natin ang pinagtanggalan ng tangkay kasi medyo matigas ito, mahirap i-fit sa molder. Pagkatapos, sukatin lang ulit natin. Dapat lampas ulit sa magkabilang side ng ating molder. Then, ikat ito. Repeat the same procedure hanggang magupit lahat na pareho ang sukat. So, after nating makat lahat, ilagay na natin sa mga molder. Sundan nyo lang po ang gagawin ko. Bali, ito yung nasa upside at ito naman ang sa baba. Then, kumuha ng molder na paglalagyan natin ng dahon ng saging at ipantay lang natin dapat nasa gitna. Pagkatapos, idiin natin sa molder na nasa ilalim para madali lang natin ma-fit sa molder yung dahon ng saging. Ayan, idiin lang natin. Pagkatapos, gupitin natin ang sobrang dahon sa gilid. Ayan, ganyan lang po kadali. Repeat the same procedure hanggang malagyan lahat. So, itong dahon ng saging ang magsilbing cupcake liner ng ating putong bigas. At nagbibigay rin ito ng flavor, then dagdag aroma sa putong bigas. Pero kung wala kayong magamit na dahon ng saging ay okay lang. Pwede nyo namang i-grease ng konting oil ang molder para hindi kayo mahirapan sa pag-unmold. So, kung mayroon kayong ibang paraan sa paglalagay ng dahon ng saging sa molder na mas mabilis, i-comment nyo lang po sa ibaba para ma-share naman natin sa kapwa nating mga nanay na gustong magluto at kumita. At i-comment nyo rin po kung saang lugar kayo para malaman ko naman kung saan umaabot ang aking video at may chance rin po kayo na ma-shoutout sa next video ko. Salamat! Next, proceed na tayo sa pagluluto. Haluin lang ulit natin ang puto mixture bago ilagay sa mga molder. Maglagay po tayo ng mixture 3/4 lang sa ating molder. Huwag niyo pong punuin kasi aalsa pa po ito. Large molder po pala ang gamit ko dito. At sinalin ko po ang mixture sa pitchel para mas mabilis natin mailagay or maibuhos sa mga molder. Isa lang na po natin. Dapat kumukulo na ang tubig sa ating steamer bago natin ilagay ang steamer basket. So, steam po natin ito ng 20 minutes in high fire para crack or putok po ang taas ng ating putong bigas. At napaka-importante din po na mag-set tayo ng timer sa pagluluto. Maglagay rin po kayo ng tela sa takip ng inyong steamer para ma-absorb nito ang moisture at hindi mapunta sa inyong putong bigas. At huwag nyo rin pong bubuksan hanggat hindi pa tapos ang steaming time para i-check kung luto na. Kasi pag panay kayo bukas, nababawasan po ang temperature sa loob ng steamer. Kaya hindi maganda ang alsa ng putong bigas. After 20 minutes, do a toothpick check. Pag walang basang mixture at few moist crumbs lang, luto na po ito. Sa recipe na to ay nakagawa ako ng 61 pieces large molder. By the way, sa mga gustong subukan, lutuin ang ating putong bigas, ilalagay ko rin po sa description box ang kumpletong sukat ng mga ingredients na ginamit ko, then magkano ang nagastos. At sa mga hindi pa alam kung saan makikita ang description box, ito po yun, click nyo lang yan. At ito na po ang ating finished product na putong bigas na patok pagkakitaan dahil pwede itong ihanda sa kahit anong okasyon at perfect rin pang merienda. Itong shinare ko sa inyo, ito yung putong bigas na nakasanayan ko. So, bawat lugar naman ay may kanya-kanyang paraan sa paggawa ng putong bigas.
So that's it for today's video mga kawais. Sana ay may natutunan kayo at nabigyan ko kayo ng idea paano kumita kahit nasa bahay lang. Again, don't forget to like and share this video and comment kung anong masasabi nyo or suggestions sa recipe natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong panunood. Until my next video, God bless and happy cooking! Bye!